Sa kalagitnaan ng kasalan, biglang sumampa sa entablado ang isang bata at malungkot na nagtanong sa nobya na si Liu Ruyan sa harap ng lahat. Nanay, bakit ka magpapakasal sa tiyuhin na ito? Hindi mo na ba kami gusto ng tatay ko? Yuhu! Mabilis kong itinago ang 30 karat na diamante na singsing sa aking bulsa. Ngunit ang nobya kong hindi nagsisinungaling, ngayon ay nakangiting hinawakan ang kamay ng bata at nagpaliwanag. Kanina lang ay nag-arte lang kami ng tiyuhin na ito. Ngayon, ikakasal na si nanay sa tatay mo. Bigla. Nagkalat ang bulungan sa banquet hall, inaakalang magsiselos ako at mababaliw. Ngunit sinabi kong mas mahalaga ang bata. Masaya kong ibinigay ang singsing sa white moonlight sa ibaba ng entablado. Nang makita ang aking kooperasyon, tuwang-tuwa ang nobya. Nakangiti siyang nangako na pagkatapos ay bibigyan din ako ng isang malusob na anak na lalaki. Ngunit tila nakalimutan niya. Hindi pa kami kasal sa papel at ngayon ay hindi ko na rin balak magpakasal. Kasisigaw ko pa lang ng pagsang-ayon. Pagbaba ko ng entablado, biglang may mga sigaw ng gulat sa loob. Lumingon ako. At nakita ko sa malaking screen ang larawan ng 3 silang mag-anak. Ang batang ito at ang aking nobya na si Liu Ruyan. May 7-8% pagkakahawig. Sunod-sunod na umikot ang mga litrato mula sa pagsilang ng bata. Unang buwan hanggang sa unang araw ng paaralan, hindi siya nawala. Sa bawat litrato, siya ay masayang umingiti at maingat na minarkahan ang petsa ng pagkuha. At oras. Ngayon ko lang nalaman na lagi niyang ginagamit ang overtime at business trips. Bilang dahilan sa bawat hindi pagtupad ng usapan, ay para samahan ang ama at anak na yon. Ang aking kasintahan ay nagtago sa akin. May ibang pamilya sa labas. Ang screen ay patuloy na nagpi-play ng video mula sa pagsilang ng bata hanggang. Nagsimula ito sa pag-ungol ng bata. Napakainit ng eksena at ang unang salita ng bata. Ay nanay. Si Liu Ruyan sa entablado, nang makita ito, masayang niyakap ang bata at hinalikan ng marami. Naantig hanggang sa pagluha. Ang kanyang white moonlight na si Jiboda ngayon ay nagbukas ng kanyang mga braso. Yumakat sa dalawa, hawak ang mikropono at nagsalita ng may pagmamahal. Ang bata mula pagsilang hanggang paglaki, ikaw ang laging kasama. Habang nagtatrabaho ka, inaalagaan mo rin siya sa kanyang pagkain, ihi, dumi, at tulog. Sa lipunan ngayon, bihira na ang mga inang tulad mong walang pag-imbot na nagbibigay. Ruyan, kami ng bata ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Pagkasabi niya, agad na nagdala ang staff ng isang regalo sa entablado. Binuksan ito ni Jiboda at nasa loob ang isang bandila. Ibinigay niya ito ng may paggalang kay Liu Ruyan. Sa bandila ay nakasulat, magandang ina na may mabuting puso. Sabay na hinahawakan ang trabaho at pamilya. Biglang nagkaroon ng mga inggit na bulalas sa ibaba. Maraming kumukuha ng video gamit ang cellphone. Gustong maitala ang magandang eksena. Sinabi niyang gusto pa niyang magsikap ng ilang taon at nangako na pagkatapos ay alagaan ng mabuti ang bata. Para palawakin ang aking pamilya. Nang marinig ko ito, napangiti na lang ako at hindi na pinansin. Wala akong tradisyonal na paniniwala sa pagpapadala ng lahi. Gusto ko lang magkaroon ng mas maraming koneksyon sa mundong ito. Ngunit tuwing siya ay umiiyak at nagrereklamo, naawa ako sa kanya at ayaw ko siyang magdusa. Kaya nagdesisyon akong maging dink sa buhay na ito. Tungkol sa pamilya, sapat na siya. Ngunit kalaunan, humaba ang kanyang oras ng trabaho at nagsimula siyang hindi umuwi sa gabi. Tuwing magalang akong nagtatanong, lagi siyang umiiyak at nagrereklamo na napakasama ng amo. Araw-araw nag-uutos ng overtime at nagbawas pa ng sahod, ngunit malapit na ako sa promotion at pagtaas ng sweldo, isang hakbang na lang. Hindi ko kayang sumuko, bigyan mo pa ako ng oras. Kapag libre na ako, sasamahan kita ng mabuti. Nagtiwala ako sa kanya at hindi ko pinagdudahan ang kanyang mga salita. Ngunit sino ang mag-aakala? Ang kanyang sinasabing isang hakbang na lang ay tumagal ng 5 taon at wala pa ring pag-unlad. Dati hindi ko alam ang dahilan, ngunit sa sandaling ito, nakikita ang magkayakap sa entablado. 3 silang mag-anak, ako ay biglang naliwanagan. Para tulungan siyang alisin ang mga hadlang. Inako ko ang responsibilidad sa pag-aalaga ng pamilya, umaasang matupad ang kanyang pangarap. Ngunit siya ay para sa ibang lalaki. Kusang loob na nagpasakop sa gapos. Ito ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa buhay ko. Pagkasabi niya, bumagsak ang mga bulaklak sa itaas. Sa gitna ng nagliliparang pink na mga petals. Luminaw sa screen ang kanilang magagandang larawan ng kasalan. Muling sumigaw ang mga tao sa ibaba. Ang bawat isa ay may mukha ng pagbati. Walang nag-iisip na ito ay katawa-tawa dahil ang mga panauhin ay mga malalapit na kaibigan ni Liu Ruyan. Noong nagpaplano ng kasalan, sinabi niyang ayaw niyang mag-imbita ng mga hindi gusto. Na mga kamag-anak na makasisira ng saya, gusto niyang magkaroon ng kasalan na puro kabataan lamang. Noon, inakala ko pang musmos na nag-aalala siya na wala akong kamag-anak at ayaw akong mapahiya. Dahilan na basta sinabi, halika nang ikakasal, hanggang sa marinig ko ang patuloy na sigaw mula sa ibaba.
Saka ko lang naunawaan na ang lahat ng ito ay para ihanda ang pagpapakilala ni Jiboda at ng bata. Buti na lang dati ay naisip ko na ang simpleng kasalan ay hindi sapat para sa kanyang 7 taon na kasama ko. At sa sandaling iyon, si Liuyan ay punong-puno ng hiya, biglang nagtagpo ang aming mga mata. Sa huli ay hindi siya naghalik, hinawakan lang ang kamay at tapos na, narinig ang mga buntong hininga ng pagkabigo mula sa mga manonood. Ako'y aalis na sana nang biglang dumilim ang ilaw, isang sinag ng liwanag ang sumikat sa pintuan. Ang ina ni Liuyan ay nakaupo sa wheelchair, dumating sa kasal, nakita ang mabait na matandang babae. Pakiramdam ko'y nanunuot ang aking mga mata, maaga akong nawalan ng mga magulang, naawa sa akin si Inay Liuyan. Higit pa ang pag-aalaga niya sa akin, noong nagliligawan kami ni Liuyan, lagi niya akong pinaiwan sa bahay para kumain. Sinasabi niyang tikman ko ang lutong ina, kalaunan ay nagkasakit siya ng malubha at naging kalahating paralitiko. Sa habang buhay ay nasa wheelchair na lang, dahil dito ay umalis ako sa trabaho at inalagaan siya ng 5 taon. Sa aking puso, itinuring ko na siyang sariling ina habang nag-isip ako. Biglang may isang malakas na tulak mula sa likod ko, bumangga ako ng malakas sa mesa, ang braso ko ay naging asul lila. Biglang lumapit si Jiboda sa akin, nagkunwaring walang malay, Kuya Yechen. Nasagi lang kita, hindi mo na kailangang magkunwaring nadapa at magdrama. Nakahanda akong tulungan, ngunit nang marinig iyon ni Liuyan, bigla siyang tumigil. Tiningnan ako ng may pagkadismaya, dumating din si Inay Liuyan na nagtutulak ng wheelchair sa amin. Binuka ko ang bibig, handa nang tumawag ng inay, ngunit naunahan ako ni Jiboda. Inay, at dumaan sa akin para itulak ang wheelchair ni inay, noong araw ay siya raw ang manugang ng pamilya Liuyan. Dati si Inay Liuyan ay ako lang ang kinikilala, ngayon ay nakangiting sumagot, hawak ang kamay ni Jiboda at nag-uusap. Napagtanto ko, alam ng lahat na ang tunay na lalaking ikakasal sa kasal na ito ay si Jiboda. Ako lang ang nasa dilim, kinusot ko ang nasugatang braso at tumayo, nang makita ni Inay Liuyan na alis ako. Bigla niya akong tinawag, kung aalis ka, hubarin mo muna ang suit. Iyang suit ay custom-made, katugma ng wedding gown ni Liuyan, sa kanyang mga matang nagyayelong hindi pamilyar. Biglang bumigat ang puso ko, totoo nga, ang ibang tao ay ibang tao lang. Siya ay ina ni Liuyan, paano siya hindi kakampi sa kanya? Maraming mga mata ng pagtatanong sa paligid. Nakadikit sa akin, hindi ako komportable, pinilit kong hubarin ang asul na suit. At ibinigay kay Jiboda, pinagpag ni Jiboda ang di umano'y alikabok. At isinuot, sakto at maayos ang pagkakasya. Nang makita ko ito, bigla akong ngumiti, kaya pala sinabi kong ang custom-made suit. Ay masikip, hindi ang suit ang problema, kundi ang taong hindi bagay. Tiningnan ni Jiboda ang aking suit at pantalon, Kuya Yechen. Ang coat na ito ay hindi bagay sa akin, hindi mo ba ipapahiram ang shirt at pantalon sa akin? Walang pagkakaiba sa kulay ng damit, ang sabi niya ay gusto lang akong hiyain sa harap ng marami. Nakita ko na maraming bisita ang nagtaas ng cellphone, ako ay umalis na. Biglang may wheelchair na humarang sa akin, si Inay Liuyan ay malamig na tumitig sa akin. Hubarin mo, ang damit na yon ay binili ni Liuyan. Wala kang karapatang isuot ito, hindi siya pinigilan ni Liuyan at si Jiboda ay patuloy na sumulong. Sa halip ay nakatayo sa gilid at tumingin sa akin nang may sama ng loob, parang may sasabihin, ngunit ako ay mumiti lang. Tumango ako, pupunta ako sa dressing room para magpalit, sumimangot si Jiboda. Kuya Yechen, hindi naman kailangan ng ganyang abala, okay lang na maghubad dito sa harap. Ano bang hindi nakita ng mga tao, sayang lang ang oras sa pagpunta-punta, sakai. Ang isinusuot sa beach ay mas manipis pa rito, hindi ka naman babae, mahihiya ka pa. Nagpigil ako ng kamao at lumapit kay Jiboda, nang makita ni Liuyan na magagalit ako, mabilis siyang humarang. Hinawakan ang kamay ko, si Jiboda ay nagbibiro lang, bakit mo sineseryoso? Ang mga kabataan sa paligid ay nagtatawanan, hindi ba? Hindi makaintindi ng biro, kaya pala si Liuyan ay magpapakasal sa iba, ang liit ng utak at nakakaboring. Ang kasal ay naging gulo, si Inay Liuyan ay galit na itinuro ako, tama na Gusto mo bang sirain ang kasal ni Liuyan? Tiningnan ko ang mga mata ni Liuyan na nagmamakaawa. Nakaramdam ako ng katawa-tawa, ang aking lugar ay inagaw, sa huli ako pa ang masama. Makipagtalo sa mga taong mali ang pananaw ay sayang lang ng oras, tamad akong magsalita at umalis na. Inay, sasama ako kay Yesen para kumuha ng damit, mabilis na nagpaliwanag si Liuyan at sumunod sa akin. Pumasok siya nang hindi nararapat sa dressing room, bihirang magpaliwanag ng mahina, pasensya na ni. Ang aking ina ay matanda na at may pagkamakulit, huwag mong saktan ang kanyang damdamin. Ngayong araw ay ikakasal ako at si Beda. Ito ang ipinilit ng aking ina. Siya ay may sakit at hindi kayang tumanggap ng stress, kaya ako ay sumali sa pag-artista. Sabi niya ay pag-artista lamang, ngunit ang saya sa kanyang mga mata ay hindi peke. Ang pagmamahal niya sa bata ay totoo.
Kung dati, mababaliw ako sa selos at sisigawan ko siya kung mahal ba niya ako o hindi. Ngunit ngayon, wala akong nararamdaman. Walang pakialam na sabi ko. Ah, okay. Inaasahan ko ang isang sigawan, ngunit biglang tumigil si Liu Ruyan. Tumingin siya sa akin nang may pagtataka. Akala niya ay naging matalino na ako, ngumiti at yumakap sa akin. Alam kong nahirapan ka ngayong araw. Pag-uwi natin, magsisikap tayo para magkaroon ng sarili nating anak. Wala akong sinabi, ngunit akala niya ay napatahimik na ako. Siya na lang ang nagkuha ng damit at umalis. Noong dati, ganoon ako kadaling patahimikin. Isang yakap, isang katahimikan. Kahit gaano kalaki ang galit ko, napapangiti ako. Akala niya ang pangako ng anak ay sapat na para pawiin ang hirap ko ngayong araw. Ngunit tila nakalimutan niya na hindi pa kami kasal. Ngayon, hindi ko na balak ituloy ang kasal. At hindi ko nagugustuhin ang anak. Mag-isa akong umuwi sa bahay. Ang bahay ay magulo, puno ng mga kahon ng delivery. Lahat ito ay mga gamit pambata na binili ni Liu Ruyan. Noong una kong makita, akala ko buntis si Liu Ruyan. At itinago niya ito para bigyan ako ng sorpresa. Masaya ako kaya hindi ako makatulog sa gabi. Ngunit hindi ko inaasahan. Ito ay para sa illegitimate child ni Liu Ruyan sa labas. Umupo ako sa upuan, nakatulala. Tumingin muli sa pamilyar na bahay. Dito nakalagay ang aking 7 taong alaala. Noong una, akala ko maliit ang bahay. Ngunit ang lahat dito ay mainit. Si Liu Ruyan ay laging abala sa labas, madalas wala sa bahay. Ngunit tuwing siya ay uwi mula sa biyahe, lagi siyang may dalang munting regalo para sa akin. Yayakapin niya ako ng mahigpit. At sasabihin ng matamis, pagod ka na. Si Mama Liu ay laging mahilig magmura. Ngunit inisip ko lang na siya ay may sakit at masama ang loob. Ngunit ngayon, kung isipin ko ng mabuti. Natanto ko na noong dati, ako ay bobong kaibig-ibig. Ang mga regalo ni Liu Ruyan sa akin ay mga apron, guwantes, sabon panlaba at iba pang gamit sa bahay. Palagi siyang nagsasabi ng may awa. Ayokong magdusa ka, ngunit ikinulong ako sa bahay. Ang kanyang paralisadong ina na dapat siya ang mag-alaga. Ibinigay sa akin. Paglingon ko, saka ko lang natanto. Ang biglaang pagbabago ng kanilang loob sa kasal ay hindi aksidente. Hindi na nila ako kailangan. Kaya hindi na sila nagkunwari. Dahil dito, dapat na rin akong umalis. Iling ko ang aking ulo, pinanatili ang emosyon. Ngunit biglang may nakita akong maliit na regalo sa mesa. May nakadikit na pulang puso na sticky note. Nakasulat, maligayang kaarawan, Yicheng. Laging nagmamahal sa'yo, Ying. Sa dulo ay may pirma ni Liu Ruyan na may kulot at isang kissing emoji. Ito ay isang maingat na regalo. Ngunit wala na akong saya tulad ng dati. Tamad akong magbukas. Itinapon ko na lang sa basurahan. Pumasok ako sa kwarto. Inayos ko ang mga gamit. Sa mga nakaraang taon, pinuno ko ang aparador ni Liu Ruyan. Isa-isa. Sobrang dami ng bag na hindi nakasya. Ngunit sa pag-alis ko, napakakaunti ng aking gamit, hindi man lang napuno ang isang maleta. Umiti ako at umiling. Mula sa aparador, inilabas ko ang mga alaala namin ni Liu Ruyan sa loob ng 7 taon. Bukod sa mga gamit na ginamit na, ang natira ay ilang naka-frame na litrato at ang mga sulat niya sa postcard. Nasulat niya mismo, kahit ganoon, pinahahalagahan ko ito. At maingat na itinago. Ngunit ngayon, ang mga peking bagay na ito, wala na akong pakialam. Inayos ko ang mga ito kasama ang aking pagmamahal sa kanya. Isinabit at itinapon. Pagbalik ko matapos itapon ng basura, ang bahay ay maliwanag. Ang 5 taong gulang na bata ay matamis na tumatawag kay Lola. Si Mama Liu ay masaya, halos mapikit ang mata. Sunod-sunod na ang pao. Inilagay sa bulsa ng bata. Ito si Ji Xiaoxuan, anak ni Ji Beda, ang pangunahing tauhan ng kaguluhan sa kasal. Ngayon, magkakasama sila, masaya. Hindi ako angkop na nagbukas ng pinto. Ang mainit na kapaligiran ay biglang naging matamlay. Nang makita ako ni Liu Ruyan, nawala ang ngiti. Namutla ang mukha at nagtanong, ang regalong ibinigay ko sa'yo, bakit mo itinapon? Alam mo ba kung gaano ko pinag-isipan ang pagpili ng regalong iyon? Tumingin ako sa kanyang direksyon. Saka ko nalaman na ang regalong itinapon ko sa basurahan ay pinulot niya ulit. Pagkatapos niyang sabihin, siya mismo ang nagbukas ng kahon. Kumuha ng isang bagong apron. Ngumiti lang ako ng pagkutya, hindi nagsalita. Matapos magalit si Liu Ruyan, kumalma siya muli. Ganyan siya palagi, panandali ang magagalit. Mag-aalboroto, pero sa lalong madaling panahon ay yuyuko at hihingi ng tawad sa akin. Dati akala ko mabait siyang tao. Ngayon ko lang nalaman na magaling lang siya magpanggap at ako ay nalinlang sa loob ng maraming taon. Ngayon ko lang nakita ang kanyang tunay na anyo. Lumapit siya para personal akong suotan. Bumalik siya sa dati niyang malambot na estado. Dati mo nang sinabi na matagal na ang apron, kung gusto mong bago ay dapat. Pero malaki ang gasto sa bahay, naisip ko na gamitin na lang kung ano ang mayroon. Ngunit nang pag-isipan ko ng mabuti, naapi ka pa rin, kaya espesyal akong nagpa-customize para sa'yo. Nakalimbag pa rito ang paborito mong pattern ng One Piece.
Gusto mo ba ang regalong ito para sa karawan? Si Liu Ruyan ay naghihintay ng may pag-asa, taos pusong naghihintay ng aking sagot. Pero sa akin, napakababaw lang. 7 taon na kaming magkasama, hindi 7 araw. Lahat ng kanyang gusto at maliliit na gawi. Alam ko sa puso, tuwing kaarawan ay nakakapagbigay ako ng regalo ayon sa kanyang gusto, kahit ang lasa ng pagkain ay inaayos ko para sa kanya. Pero paano niya nagawa na wala siyang alam tungkol sa akin? Sino naman ang magugustuhan? Na ang regalo sa kanyang kaarawan ay isang apron na isusuot sa pagluluto, kahit isang tasa. Salamin, mas praktikal pa kaysa rito. Natawa ako sa kanya. Tamad na sumagot. Samantala, si Jiboda sa tabi ko ay tuwang-tuwang kinuha ang apron upang pagmasdan. At itinaas pa ang hinlalaki kay Liu Ruyan, pinuri ng husto, wow, ang galing talaga ng regalong ito. Ruyan, hindi ito opisyal na pattern na. Hindi ko pa ito nakita. Ang malungkot na damdamin ni Liu Ruyan ay biglang nawala. Nasiyahan siyang tumawa at mayabang na nagpaliwanag. Siyempre naman, ito ay espesyal kong pinagawa sa isang pintor. Umabot ng mahigit 2,000. Gusto ko siyang sorpresahin. 2,000 piso, marami kang mabibili na maganda, pero ginastos niya ito sa pag-customize ng pattern na para sa akin. Ay walang silbi. Si Jiboda ay natawa hanggang sumakit ang tiyan, diretsyo niyang isinukbit sa akin ang apron. Kuya Yichen, suotin mo na ang regalong ito, tingnan natin kung bagay. Huwag mong sayangin ang mabuting intensyon ni Ruyan. Malinaw na tinutuyan niya ako, sinasadya akong ipahiya. Tahimik akong lumingon sa kanya. Kung gusto mo talaga, ibibigay ko na lang sayo. Dumilim ang mukha ni Jiboda, magsasalita na sana siya para murahin ako nang magtaas ng kilay si Liu Ruyan. Tahimik siyang tumanggi, hindi pwede. Sino bang nagbibigay ng apron? Boda, kung gusto mo talaga ang pattern na ito, bukas magpapagawa ako ng action figure at ipapadala sayo. Tuwang-tuwa si Jiboda, Ruyan, napakabuti mo. Paano mo nalaman na mahilig ako mangolekta ng anime figures? Napuri si Liu Ruyan, masaya siya hanggang sa may ngiti sa kanyang mga mata, pero nagkunwari pa ring mahinhin. Hindi naman. Noong huling mamili tayo kasama, napansin ko lang na tumingin ka ng 2 beses sa display ng figures. Hula ko lang, hindi ko inaasahan na tama pala. Si Jiboda ay pinupuri si Liu Ruyan. Pero ang kanyang mga mata ay nanunuya sa akin. Napakadetalyado mo, ginagawa mo lahat ng maayos. Tiyak na napakasaya ng asawa mo. Tininala ko si Liu Ruyan. Alam din pala niya na walang magugustuhan ang regalong apron, pero ibinigay pa rin niya ito sa akin. Hindi rin pala siya pabaya. Nakakapansin siya ng maliliit na bagay, tulad ng hilig ni Jiboda. Pero hindi niya gustong maintindihan ako. Ang taong nasa tabi niya, ni hindi makapili ng tamang regalo at nagpapanggap pang walang alam. Nagbiruan sina Liu Ruyan at Jiboda. Nang makita nilang hindi ako nagsasalita at hindi kumikilos, hindi siya nasiyahan. Kinuha niya ang apron na nakasabit sa upuan, hinawakan ang kamay ko at pilit akong susuutan. Kung hindi kita bigyan ng regalo, malungkot ka. Ngayon binigyan na kita, nakasimangot ka pa rin. Ano ba ang dapat kong gawin para maging masaya ka? Tamad akong sumagot sa kanya, inalis ko ang kanyang kamay. Pagbalik ko, hindi ko nilinis ang kwarto tulad ng dati. Si Liu Ruyan at ang iba ay sanay na akong maglingkod sa kanila. Wala silang kamalay-malay. Ngayon ang kwarto ay puno ng mga kahon ng parcel na nabuksan. Diretsyo akong lumampas sa mga kahon ng parcel, handang pumasok sa kwarto upang kunin ang maleta at umalis. Itong laruang pamilya. Kung gusto nilang paglaruan, bahala sila. Hindi na ako sasali. Si Inang Liu ay inaalo ang bata. Nang makita niyang papasok ako sa kwarto, akala niya umiiwas lang ako sa paglilinis. Diretso siyang gumalaw. Hinarang ako at pinagwikaan, tingnan mo ang bahay, kay gulo. Hindi mo man lang linisin. Saan ka patatakbo? Ang anak ko ay nagtatrabaho ng husto para buhayin ka. Hindi para alagaan ang isang walang silang lalaki. Tiningnan ko siya. Ang peking salitang iyon ay kaya niyang sabihin. Dati, mas mataas pa ang sweldo ko kaysa kay Liu Ruyan. Noong nagkasakit siya, walang pag-asa siyang nakahiga sa ospital, hinawakan ang kamay ko. At nakiusap, kung magre-resign si Ruyan sa kumpanyang ito, tiyak na hindi na siya makakahanap ng magandang trabaho. Iba ka, may pinag-aralan ka at may kakayahan. Sa anumang oras, tatanggapin ka ng lipunan. Kaya sabi ko, alam ni tita na mabuting bata ka. Mahal mo rin si Liu Yan. Ano man ang piliin mo, aking pinakamamahal. Noon, si Liu Yan ay sumasabog sa iyak, matagal na hindi makapagdesisyon. Para hindi siya mahirapan, iniwan ko ang trabaho ko at nanatili sa bahay para alagaan ang kanyang may sakit na ina. Umabot ng 5 taon ang pag-aalaga. Alam din nila yon. Sa mga taong iyon, ginamit ko ang aking ipon. Hanggang 2 araw lang ang nakalipas, naubos na ang pera ko. Kaya humingi ako ng pera kay Liu Yan ng 1 beses. 1 beses lang at 500 lang para sa pambili ng pagkain. Ngunit sa bibig ni Nanay Liu, naging walang kwentang lalaki ako na gumagastos lang ng pera ng kanyang anak. Tiningnan ko ulit si Liu Yan.
Nakayuko siya at hindi nagsalita, tahimik na sumasang-ayon sa lahat ng sinabi ng kanyang ina. Nakakatawa lang para sa akin. Inalagaan ko ng buong puso ang isang paralitikong pasyente sa loob ng 5 taon. Ngunit si Liu Yan ay may anak sa labas na hindi ko alam, at pareho silang ina at anak na parabang may utang ako sa kanila. Hinihiling nila na paglingkuran ko sila ng walang reklamo bilang bayad. Dati, tanga ako, ngunit hindi na mula ngayon. At si Nanay Liu, nang makita akong nakatayo pa rin, nagdilim ang mukha at sumigaw ng mahigpit. Patay ka ba? Bakit hindi ka pa nag-ayos? Noon lang tumingin si Liu Yan sa akin. Hindi niya naisip na masyadong masakit ang sinabi ng kanyang ina. Sa halip, hinila niya ang damit ko at pabulong na sinabi. Sa masayang araw na ito, huwag mong galitin si nanay. Mag-ayos ka na. Hindi pa rin ako kumilos. Si G. Boda, nang nakita ang tensyon, nagkunwaring nagsalita. Nanay, huwag kang magalit. Normal lang ang may sariling ugali ang tao. Ako na lang. Mula bata pa ako, masipag na ako. Bago pa siya makagawa ng paglilinis, pinutol na siya ni Liu Yan ng may pagmamalasakit. Huwag na. Bisita ka. Umupo ka na lang. Sinabi niya habang tinitingnan ako ng may pagkadismaya at reklamo. Tingnan mo si Boda, gaano kasipag at aktibo. Bakit hindi ka natututo sa kanya? Kailan ka naging ganito katamad? Sa mga nakaraang taon, ako ang gumawa ng lahat ng gawaing bahay. Inalagaan sila ng 7 taon ng walang pagkukulang. Isang beses lang hindi ako naglinis, naging kasuklam-suklam na boyfriend na ako sa kanyang paningin. Si G. Boda, salita lang naman. Pinuri pa siya ni Liu Yan bilang masipag. Sobrang halata kung sino ang mahal at hindi mahal. Ayaw ko nang makipagtalo pa sa kanila. Ngunit sa unang pagkakataon na sumuway ako sa kanilang utos, nagalit sila. Si Liu Yan ay nagtatampo lang sa gilid. Si Nanay Liu naman ay nagsalita ng masakit. Talaga namang batang walang ina, walang pinag-aralan. Hindi ko na napigilan, sinipa ko ang bangko. Ang 5 taong gulang na si Jay Xiaoxuan ay natakot at umiyak ng malakas. Sa puntong ito, ang peking kapayapaan ay tuluyang nasira. Si Liu Yan ay hawak ang bata habang tahimik na inaalo at sabay sigaw ng galit. Baliw ka ba? Hindi ba totoo ang sinabi ng nanay ko? Makikipaghiwalay na tayo. Sa pagkakagulo, hinila ako ni Liu Yan at sabi, hindi, Beyechen. Para sa ganitong kaliit na bagay, hihiwalayan mo ako. Maliit na bagay. Umiti ako ng malamig. Sa panahon ng relasyon natin, nagkaroon ka ng anak para kay Jiboda. Maliit lang ba yon? Sa narinig, biglang umiti si Liu Yan. Marumi ang puso, marumi ang lahat ng nakikita. Si Xiaoxuan ay anak ng pinsan ko at ni Boda. Maagang namatay ang tiyahin ko. Pagkapanganak niya, namatay rin. Tinutulungan ko lang alagaan ang bata. Ano bang problema doon? Nakialam si Jiboda ng naiinis. Kuya Yechen, masyado kang walang utang na loob. Kung mayroon akong asawang ganito kainit ang puso at mapagmahal, tiyak kong dadalhin ko ang bata at ang pamilya sa bahay ko para alagaan. Hindi katulad mo, sarili mo lang iniisip. Muli nila akong pinaligiran ng mga akusasyon, ibinababa ako sa wala. Ngunit kung anak ng pinsan ito, bakit kailangan itago ang pag-aalaga? Bakit siya tinatawag na nanay ng bata? At sinira pa ang pinakaasam kong kasal. Pinahiya ako sa harap ng lahat. Tumingala ako, nakita ko ang mukha ng mag-ina. Parehong pagkasuya. Sa sandaling ito, kung ano ba talaga ang totoo. Hindi na mahalaga. Tamad akong sumagot. Si Liu Yan ay patuloy na nanunumbat. Bakit hindi ka matuto kay Boda? Gaano siya kaalalahanin? Alam pa niyang nagdusa ka. Sabihin niya sa akin na huwag kalimutang mag-ayos ng isa pang kasal para sa'yo. Peking awa. Kung normal siyang tao. Hindi niya iaangat ang walang katwirang hiling na kunin ang kasal, imbes na mag-alok ng kabayaran pagkatapos. Tumayo si Jiboda. Nagkunwaring namamagitan. Dapat sana mamatay na lang kaming mag-ina ng bata. Hindi mahalaga ang buhay namin. Huwag mong hayaang maapektuhan ang relasyon ninyong mag-asawa dahil sa akin. Dadalhin ko na ang bata at lulukso sa ilog. Mawawala na kami sa mundo ninyo. Sabi niya, hinawakan niya si Jay Xiaoxuan sa baywang at hinila palabas. Agad na umiyak ang bata. Nanay, ayaw kong mamatay. Paalisin mo ang masamang tiyo. Si Liu Ruyan ay mas lalong nagmumukhang masama. Hinawakan niya ang aking maleta at sinabing, Yichen, huwag kang magulo. Pagod na ako, hindi mo ba ako matutulungang huwag nang magdulot ng problema? Galit na sigaw ni Inang Liu. Liu Yan, hayaan mo siyang umalis. Tingnan natin kung saan siya pupunta, wala naman siyang tahanan. Wala na akong tahanan. Noong una, para gamutin si Inang Liu, ipinagbili ko ang bahay na iniwan sa akin ng aking mga magulang. Ngayon, ginastos ko na lahat ng aking naipon para sa kanila. Kaya naman kinokontrol ako ng mag-ina, akala nila hindi ko sila kayang iwan. Pero hindi nila alam na, kahit nasa bahay ako, ang mga alok sa akin ng trabaho ay hindi tumigil. Nanatili lang ako dahil sa pagmamahal ko kay Liu Ruyan. Pero ngayon, hindi ko na siya mahal. Nang kunin ko ang aking maleta para umalis. Si G. Boda ay lumapit, kinuha ang kulubot na pera mula sa bulsa at pinasok sa aking kamay.
Kuya Ichen, wala kang pera. Iminumungkahi kong kumuha ka ng pera para magstay sa hotel. Hintayin kumalma si Ruyan at si Inang. Bumalik ka, lingon ko sa kanya, may paghamak. Hindi ba sinabi mong lulukso ka sa ilog? Itago mo na lang ang pera para sa sarili mong kabaong. Si Liu Ruyan, na gusto pang mangumbinsi sa akin, ay nagalit at sinipa ang aking maleta palabas ng pinto. Umalis ka, huwag ka nang bumalik. Sumara ang pinto ng malakas. Dala ang aking maleta, lumabas ako sa malamig na hangin. Naghanap ako ng hotel na matutuluyan. Tumawag ako sa aking nakatatandang kaibigan. Kuya, tinatanggap ko na ang alok mo. Sa kabilang linya, masayang sumagot ang nakatatandang kaibigan. Buti naman, Ichen, sa wakas ay naisip mo na. Pero kaya mo bang ma-assign sa ibang lugar? Mga 3 hanggang 5 taon. Sagot ko, walang problema. Ngumiti ang nakatatandang kaibigan. Bukas ay mag-aayos ako ng welcome party para sa'yo. Ipakikilala kita sa mga kasamahan mo sa grupo. Sa mga taong ito, para kay Liruyan at sa kanyang ina, halos isinuko ko na ang aking kinabukasan. Ngayon, oras na upang magsimulang muli. Pumayag ako. Nag-usap kami sandali at pinatay ang tawag. Naghilamos at nag-ayos. Nakahiga ako sa kama ng hotel, masayang nag-scroll sa mga video. Biglang, nakatanggap ako ng video mula kay Jiboda. Pinindot ko ito at nakita si Liruyan na nakasuot ng apron na ibinigay ko sa kanya, abala sa pagluluto sa kusina. Pero sa aking alaala, si Liruyan ay isang tanga na kahit ang simpleng paggisa ng gulay ay nasusunog. Mula nang muntik niyang masunog ang kusina, hindi ko na siya pinapasok sa kusina. Ako pa ang gumagawa ng paghuhugas ng pinggan. Ngayon, ang mabigat na kawali ay kaya niyang itapon gamit ang isang kamay at ang kanyang pagluluto ay parang 10 taon nang nagtatrabaho sa restaurant. Nag-vibrate ang telepono. Sumunod na nag-text si Jiboda, Kuya Ichen, masarap ang luto ng asawa mo. Di mo pa natikman, no? Tanga ka talaga. Noong 13 taong gulang si Liuyan, marunong na siyang magluto. Ayaw lang niyang maglingkod sa iyo, kaya nagpanggap na hindi marunong. At naniwala ka pa. Tiningnan ko ang kanyang mga emoji na nangaasar, hindi ako sumagot. Naisip ko na, niloko ako ni Liuyan sa loob ng 7 taon. Huminga ako ng malalim. Sasara ko na ang screen ng telepono pero nagpadala pa si Jiboda ng isang mensahe. Alam mo ba kung bakit ni? Kanya pinili 7 taon na ang nakalipas. Tumigil ako sa aking ginagawa, kahit patay na ang puso ko. At hindi ko na mahal si Liuyan, palagi akong nagtataka. Kung hindi niya ako mahal, bakit niya ako hinabol ng masigasig 7 taon na ang nakalipas? Araw-araw siyang nagdadala ng almusal para sa akin. Sumusunod sa akin, paulit-ulit na sinasabing mahal niya ako. Sa trabaho, kapag nahihirapan ako, yayakapin niya ako, tatayo sa harapan ko. Sa huli, sa isang marangyang restaurant, inayos ni Liuyan ang isang napakagandang eksena. At ipinahayag ang kanyang pag-ibig sa harap ng lahat. Hindi ko napigilan ang mainit na imbitasyon. Lumubog ako ng lubusan. Sa aking alaala, siya ay maaraw at masigla, ang kanyang mga mata ay para sa akin lamang. Dahil dito, hindi ko maintindihan ang kanyang layunin. Ngayon, isang larawan ni Jiboda at ang kanyang sinabi ay nagpaliwanag ng aking pagdududa. Si Ruyan at ang kanyang pinsan ay parehong nahulog sa akin. Dahil dito, nag-away ang dalawang magkapatid. Binigyan ko sila ng 2 buwan bawat isa upang magpakita ng magandang ugali. Sa huli, pipili ako ng isa. Pagkatapos ng 2 buwan, nag-book sila ng restaurant para sa akin. Ang aking pinili ay hindi si Ruyan. Pero ayaw niyang masayang ang kanyang inihandang eksena. Kaya ikaw na lang ang pinalit. Akala ko ay napagtagumpayan kita. At ikaw mas nakakatawa. Akala mo talaga ito ay pag-ibig. Ang text lang niya pero narinig ko ang pangungutya sa likod nito. Kaya pala, biglaan ang pag-amin ni Ruyan at hindi ko gusto ang musikang narinig. Maging ang sapatos na ibinigay sa akin ay mali ang laki. Noon, umiyak si Ruyan at humingi ng tawad. Pasensya na, hindi ko alam ang laki ng sapatos mo kaya mali ang nabili ko. Noong umiyak siya, inalo ko siya ng walang muwang at kahit matagal na ang lumipas, naalala ko ito. At nakaramdam pa rin ako ng saya. Pero hindi ko inaasahan na ang maingat na inihandang pagtatapat na ito ay isang bagay lang na ayaw ni Jiboda. Ang agahan ko araw-araw ay inihanda ni Liuyan para kay Jiboda. Ang parte na ibinigay niya sa akin ay ang tira na lang ni Jiboda. At ako ay isa lamang isda sa kanyang lawa. Ang backup niya noong hindi siya napili. Pinatay ko ang cellphone ko at hindi na nag-isip pa. At least hindi pa kami kasal. Mahaba pa ang buhay ko at sa hinaharap para sa sarili ko na lang ako magtatrabaho. Kinabukasan pagising ko, naglibot-libot ako sa labas. Malapit na ang tanghali. Saka ako nagtungo sa itinakdang restaurant. Pagpasok ko, nakita ko si Liuyan na naghahanda ng kaarawan. Para kay Ji siya oksuan na 5 taong gulang. Ngumiti si Mama Liu at naglagay ng pagkain kay Jiboda. Pinuri siyang mabuting manugang. Ngumiti si Jiboda at sumagot, dapat lang. Nang dumako ang tingin niya sa akin. Direkta niya akong hinamon.
Hinalikan niya ang pisngi ni Liu Ruyan at napangiti si Liu Ruyan ng mahinhin. At sumandal sa balikat ni Jiboda. Noon, nakita ako ni Jie Xiaoxuan na nasa kanyang braso. Tinuro ako ng maliit niyang daliri. Nanay, nandyan ang masamang tiyuhin. Nilingon ni Liu Ruyan at nagtagpo ang mga mata namin. Natigilan siya. Si Jiboda ay nakatayo sa tabi ni Liu Ruyan, napakalapit, at nakangiting nakatingin sa akin. Yichen, sinusundan mo kami ng palihim. Hindi ba para sirain ang kaarawan ng bata? Kung may hinanakit ka, sa akin mo na lang ilabas. Inosente ang bata. Hihingi ako ng tawad sa iyo ngayon. Sabi niya, bigla siyang lumuhod sa harapan ko. At mariing hinampas ang sariling mukha na nagdulot ng pagtingin ng mga tao sa paligid. Pero ako lang ang nakakaalam na si Jiboda ay walang pagsisisi. Ginagamit lang niya ang pagkakataon para mag-away, para iwanan ako ni Liu Ruyan. Sa ganitong paraan, tuluyan na siyang makakapasok sa bahay namin. Gusto pa sana akong ipaliwanagan ni Liu Ruyan. Pero sa nakita niya, nawala na ang lahat ng intensyon. Dali-dali niyang inalalayan si Jiboda at galit na tumingin sa akin. Nakakadiri ka talaga. Kahit bata ay gusto mong saktan. Buti na lang si Boda ay mapagbigay kahapon. Pinatawad ang iyong pang-aabuso at kinumbinsi pa akong patawarin ka at hanapin ka para umuwi. Si Mama Liu ay dumating na naka-wheelchair at sinimangot ako. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Xiaoxuan. Kung hindi, huwag ka nang umuwi sa bahay na ito. Si Jiboda ay nakatayo ng pasuray-suray, hindi ko kayang patawarin si Kuya Yichen. Sana lang huwag mo nang saktan ang anak ko. 5 taong gulang pa lang siya, walang alam. Kasalanan ko bilang ama. Ang nakaaway kita. Ngayon, isasabay ko na ang bote ng baijiu na ito bilang pasintabi kay Kuya Yichen. Sabi niya, gusto mo ba akong patayin? Tahimik kong pinanood ang komedyang ito. Dumami na ang tao sa paligid. Nakita ako ng isang kuya sa kolehiyo at sumugod para magpaliwanag. Nagkakamali kayo. Si Yichen ay pumunta para sa kanyang pagdiriwang ng bagong trabaho. Si Liu Ruyan ay malamig ang mukha, pinigil ang galit. At galit na tumingin sa akin. Pagdiriwang ng bagong trabaho. Bakit hindi mo muna ako kinonsulta bago ka naghanap ng trabaho? Kung wala ka sa bahay, sino ang mag-aalaga sa nanay ko? Maghahanda na sana akong magsalita. Naunahan ako ni Mama Liu. Masayang-masaya siyang nagsalita, Ruyan. Huwag mo na siyang pakiusapan. Gusto niyang umalis, umalis siya. Si Boda ay kayang alagaan ako ng mabuti. Si Boda ay amoy alak, dali-daling nagsabi ng garantiya, nanay. Ang pag-aalaga ay hindi mahirap. Mula ngayon, ipagkatiwala mo na lang sa akin ang mga ganitong bagay. Si Liu Ruyan ay mumiti pa at pinuri, Boda, ikaw ay mabait. Hindi katulad ni Yichen na makasarili. Sarili lang ang iniisip. Kung alam ko lang na ganito siya, hindi na sana ako pumayag na pakasalan siya. Ang mga salitang ito ay malinaw na para sa akin. Gusto niya akong mainggit at makipagkompetensya kay Boda. Pero nahanap ko lang itong katawa-tawa. Sabi nga, walang anak na nag-aalaga sa may sakit na magulang ng matagal, lalo na kung ang inaalagaan ay isang estranghero na walang dugong magkamag-anak. 1 araw o 2 araw ay okay ang pag-aalaga, pero kung matagalan. Kapag nahuli tayo, masisibak tayo. Huwag mo akong idamay, juniors. May ganoon talagang patakaran ang kanilang kumpanya. Sinabi ko rin na hindi pa ako kasal. Noong una, magpapakasal na sana kami. Pero para kay Jiboda at sa anak niya, hindi ako sinipot. Kaya hindi natuloy ang kasal. Nakalimutan pa niya yon. Magpapaliwanag sana ako. Biglang nagliwanag ang mukha ni Liu Ruyan. Akala niya, kontrolado niya ako. Masaya siyang. Kung aalis ka, isusumbong kita. Mawawalan ka ng trabaho. Ayaw mo ring idamay ang mabait mong kuya na tumulong sa'yo. Ibinigay ko ang halos lahat para sa kanya, pero gusto niyang putulin ang aking mga pakpak. At ikulong ako magpakailanman. Ngumiti ako, isumbong mo ako. Liu Ruyan, nakalimutan mo na ba na wala na tayong relasyon? Si Liu Ruyan ay namula ang mukha. Kahit hindi natapos ang kasal, wala namang epekto. Kahit paano, asawa mo pa rin ako. Malamig akong ngumiti at kumuha ng selyo ng bahay mula sa bag ko. Nakasulat doon ang salitang, walang asawa. Liu Ruyan, nakalimutan mo ba na hindi pa tayo nagpakasal? Sa pagkakaalala ko, sinabi mo yon. Bigla siyang natigilan, lagi niyang nakakalimutan ang mga bagay na may kinalaman sa akin. Hindi pa natutuloy ang kasal, binanggit ko ito minsan, pero sumagot lang siya ng pabaya. Hindi naman malaking bagay, saka na lang tayo magparehistro kapag may oras. Hindi ito urgent. Una nang gawin ang kasal. Akala ko tama siya, kaya hindi na ako nagpumilit. Pero wala sa amin ang umasa na magkakaroon ng ganitong pagbabago ngayon. Kaya ngayon, maaari akong tumalikod at iwan siya, walang anumang hadlang. Ang tingin ni Liu Ruyan ay nasa salitang walang asawa. Matagal siyang hindi nakabalik sa sarili. Si Jiboda naman ay mabilis na lumapit, hindi rin niya inaasahan na talagang bibitaw ako.
Pero hinawakan niya ang kamay ni Liu Ruyan para aliwin, ibinaba ang tingin, parang nag-iisip para sa kanya. Ngunit nagsasalita ng pampasiklab, Ruyan, mukhang hindi ka naman niya balak pakasalan ng matagal. Madali ka lang lokohin. Kahit anong sabihin nila, alis na ako. Ang hindi makita ay wala ng problema. Si Liu Ruyan, natulala, narinig ang sinabi ni Jiboda. Bigla siyang natauhan, tinignan ako sa mata, napansin ang pagkakaiba ko. Nang makita niyang hindi ako nagsisinungaling, bigla siyang nag-alala at nagtangkang pigilan ako. Yichen, kamakailan lang ay may ilang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Umuwi na tayo at pag-usapan ng maayos. Ang pag-aaway at Cold War ay hindi solusyon. Malamig akong tumingin sa kanya, anong hindi pagkakaunawaan ba sa pagitan namin? Isa lang ayaw nang magpanggap na umaarte. Tumingin ako sa kanyang mga mata na puno ng pagmamahal, ngunit mumiti lamang ako ng mapang-uyam. Liu Ruyan, tapos na ang relasyon natin. Wala nang dapat ayusin. Pagkasabi, inaya ko ang senior at maghanda ng pumasok sa private room para dumalo. Nakatayo ang senior sa tabi ko, nakakrus ang mga braso. Nang makita niyang dumarami ang mga nanonood, at may mga taong nag-video gamit ang cellphone, nagtaas siya ng kilay. Wala nang problema, magsialis na kayo, gawin niyo ang dapat gawin. Naghiwa-hiwalay ang mga tao na parang may kulang, tanging si Liu Ruyan lamang ang malungkot. Ang tingin niya ay nakatuon sa akin. Parang kapag kumindat siya, mawawala sa kanya ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Habang naglalakad kami ng senior na nagtatawanan papasok sa private room, narinig ko ang pagtawag niya sa pangalan ko. Sumusunod siya sa aking mga hakbang, umaasa pa rin si Liu Ruyan na gaya ng dati. Kapag narinig niya ang kanyang tawag, tatayo ako at magbubukas ng mga braso para hintayin siya. Ngunit hindi ako gumawa niyon. Nagkunwari akong hindi narinig ang kanyang sigaw, hindi man lang lumingon. Sa likod ko, biglang sumigaw si Liu Ruyan at natumba. Nagmamadaling tinawag ni Jiboda ang kanyang pangalan at sinubukan siyang tulungan. Ngunit si Liu Ruyan ay patuloy na sumisigaw sa akin. Dati, mahal ko si Liu Ruyan. Kahit maliit na gasgas lang, sobrang kinabahan ako. Minsan nag-away kami. Napaikot siya ng paa habang naglalakad. Binitawan ko ang galit ko at binuhat siya, diretsyo sa ospital. Sumigaw agad ako na iligtas siya. Tinanguan ako ng doktor at sinabing, batang lalaki. Walang malaking problema. Pero sobrang sakit pa rin sa akin at nagsisi ako. Bakit kailangan ko pang makipag-away sa kanya? Hindi ba mabuti ito para sa kanya? Nagdulot lang ito ng paghihirap. At mula noon, kahit anong mangyari, ako na ang unang umatras. Unang humingi ng tawad. Lumipas na ang mga alaala, napilitan akong mag-isip. Kung dahil ba sa paulit-ulit kong pagpapabaya, at makita ang kalungkutan sa mukha ni Liu Ruyan sa likod ko. Pagpasok sa private room, maraming inuman at kasiyahan. Lasing na lasing ang senior. Kinukwento sa mga kabataan ang mga tagumpay ko noon, top sa provincial exams, unang sa kurso. Diretso sa top company pagkatapos ng graduation, agad na naging supervisor. Nang marinig ko ang mga kwentong iyon, kahit ako ay nalilito, nagtataka sila kung bakit ako umalis sa top company na yon. Iniwan ang lahat ng kayamanan at karangalan. Tahimik, umiti lang ako at uminom ng 3 baso bilang parusa. Malamig ang baso sa kamay ko at naalala ko ang mga nakaraang alaala. Noong mga panahong iyon, dahil sa pag-alala sa aking mga yumaong magulang, labis kong hinangad ang lasa ng tahanan. Kahit may pera ako, magandang kinabukasan at walang hanggan tuwing umuwi ako. Madilim lahat. Sana, sa dilim na yon, may ilaw na bukas para sa akin. Si Liu Ruyan ay biglang lumitaw noong panahong iyon, inihatid niya ako pauwi na lasing. Noong ako ay nahihilo, binigyan niya ako ng isang mangkok ng sabaw pang-alis ng kalasingan, sa sandaling nagtama ang aming mga mata. Ang kawalan sa kaibuturan ng aking puso ay napuno sa isang iglap, dahil dito ako ay lubos na nahulog at hindi makaahon, naisip ko. Kayang-kaya kong isuko ang lahat para sa pamilyang ito, isuko ang posisyon, isuko ang pera. Isuko ang aking sarili, ngunit nang maubos ko na ang huling patak ng aking lakas, biglang sumabog ang magandang panaginip. Pareho pa rin ang kanilang mukha at kilos tulad ng dati, ngunit lubos kong nauunawaan na lahat ay ilusyon lamang. Kapag ang katotohanan ay nakaharap na madugo, kahit ang aking galit ay peke, tanging pagod na lang sa puso. Para akong isang makina na binunutan ng baterya, habang ako ay nagugulat, hinila ako ng nakatatanda. Gusto akong painumin ng alak, na wala ang madilim kong damdamin, uminom ako ng walang anumang pag-aatubili. Nag-ingay hanggang hating gabi, lumabas ako mula sa pribadong silid na puno ng amoy ng alak, nagpaalam sa nakatatanda at mga kasamahan. Nahihilo ako, tila umaalog ang daan sa harapan ko, tumingin ako sa unahan. Habang naguguluhan, nakita ko si Liu Ruyan na nakatayo sa pintuan, hinihintay ako sa malamig na hangin, sa sandaling iyon. Tila bumalik ako sa panahon bago namin kumpirmahin ang relasyon, kahit gaano ako kahuli sa pag-inom o pag-asikaso, basta lumabas ako.
Ang unang makikita ko ay si Liuruyan lamang, tinanong ko siya kung bakit niya ako hinihintay, gabi na. Delikado para sa isang babae na maglakad sa gabi, ngunit siya ay mumiti ng hindi nakikita, ngayon ay lipunang may batas. Saan galing ang daming panganib, ikaw naman ay lasing na ganito, natatakot ako na baka mahilo ka. Mamatay sa lamig sa tabi ng daan, hindi nakakagulat na may ganyan siyang alalahanin, malamig ang taglamig dito. Taon-taon ay may balita ng mga lasenggo na namamatay sa lamig sa labas, hindi ako nagsalita ng marami, tuwing pagkatapos niya akong ihatid. Sumasakay ako ng taxi para ihatid siya pauwi, akala ko kapag kami na ay magiging masaya ng ganito palagi. Ngunit pagkatapos naming kumpirmahin ang relasyon, siya ay tumigil sa paghihintay, minsan talaga akong nahilo sa tabi ng daan. Nakatulog ako ng walang malay, pagkagising ko ay nanigas ang buong katawan sa lamig, pag-uwi ko sa bahay. Wala siyang tinanong kahit isang salita, nakagawian na lang na magbuhos ng mainit na tubig para sa akin, noong panahong iyon. Kahit na ang puso ko ay walang laman, inaliw ko ang sarili ko na abala lang siya sa trabaho. Ngunit ngayon, sa paglingon sa nakaraan, lubos kong naunawaan na hindi niya lang ako mahal. Kailanman ay hindi niya ako minahal, sa pagkalito, ang cotton coat na nasa kanyang kamay ay inilagay na sa aking balikat, si Liuruyan ay nanginginig sa lamig, sanay na humawak sa aking braso. Isang pares ng itim na mata ang tumingin sa akin, may bahid ng pagsusumamo, gabi na, tigilan mo na. Umuwi na ba tayo? Umuwi, maaaring bahay niya yon. Hindi sa akin, hindi ako sumagot, tahimik kong inalis ang kanyang kamay. Sa magandang mata ni Liuruyan ay biglang bumaha ang pagkabigo, napahiya siyang umiwas ng tingin, paulit-ulit na tinutusok ang kanyang mga kamay na namumula sa lamig. Ang taglamig ngayon ay mabilis dumating, sobrang lamig, sinabi niya na may pag-ingat. Paulit-ulit na gumagawa ng maliliit na kilos upang ipahayag na siya ay malamig, alam ko. Inaasahan niya na mapapainit ko ang kanyang mga kamay, si Liuruyan ay laging malamig ang katawan, sobrang takot sa lamig. Kahit gaano siya kakapal ang damit, ang kanyang mga kamay at paa ay laging malamig tuwing. Kapag nakikita ko ang kanyang mga kamay na namumula sa lamig, lagi akong naaawa at hinahawakan ang kanyang kamay, inilalagay sa aking dibdib. Pinapainit siya ng aking init ng katawan, noong panahong iyon, hindi niya kailangan ang maraming mga maliliit na kilos. Ako ay naghahanda ng mga hot pack at belly warmers para sa kanya ng maaga, paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, ngunit kayang kong painitin ang kanyang kamay at paa, ngunit hindi ko kayang painitin ang kanyang malamig na puso. Siya pa rin, pagkatapos dumating si Jiboda, paulit-ulit akong iniwan, laging nasa panig niya. Sa pag-isip nito, hinubad ko ang coat at ibinalik sa kanya. Kung dadalhin ko ang damit, pagkatapos ay hahanapin niya ako para makipag-away, masyadong magulo iyon. Kinuha ni Liuruyan ang damit na may init ng aking katawan, isinuot sa kanyang katawan, ngunit mumiti ng matamis. May luha ng pagkabigla sa kanyang mga mata, tila nagkamali siya ng pagkakaintindi, akala ang aking kilos ay isang paakyat na hagdan para sa kanya, natural siyang bumaba, dumikit ang buong katawan sa akin. Malambing ang tono, si nanay ay laging naghihintay sa amin sa bahay, kahapon hindi ka umuwi. Labis siyang nag-aalala sa iyo, sa tagal ng pagsasama natin alam mo na, ganyan siya. Bibig na patalim ngunit pusong tofu, minsan masakit ang mga salita, pakiusap isaalang-alang na siya ay nakatatanda. Huwag mo na siyang pansinin, okay? Dati tuwing. Kapag si Mama Liu ay nagsasabi ng masasakit na salita sa akin, lagi niyang ginagamit ang linyang ito, pagkatapos ay ipapakita ang mga pagkain na ginawa ni Mama Liu bago siya nagkasakit. Ang bawat pagkain na ginawa para sa akin, noong panahong iyon, inakala kong may katwiran siya. Ang matanda ay may sakit lang, masama ang pakiramdam kaya medyo matigas ang ulo. Ngunit ako ngayon, sa pagkakarinig ng mga salitang ito, napangisi na lang at hindi na pinansin. Kagabi, hindi lang isinalaysay ni Jiboda sa akin ang pag-ibigan at pagtatalo ng tatlong magkakapatid na babae, siya, si Liuruyan, at ang isa pa. Pinadalhan din niya ako ng maraming video kung saan palaging nagrereklamo si Mama Liu tungkol sa akin, sinasabing hindi masarap ang luto ko. Pero hindi ba niya alam? Siya ay may sakit, araw-araw umiinom ng gamot. Ang kanyang pagkain ay dapat simple. Sinisisi niya ako na hindi sapat ang pag-aalaga, tuwing binubuhat ko siya para maupo sa wheelchair. Walang ekspresyon ang mukha, hindi man lang umiti, parang nandidiri sa kanya. Ngunit tanong ko, sino ba ang mag-aalaga sa isang matandang paralisado sa loob ng 5 taon at kayang umiti ng maliwanag araw-araw? Maliban sa profesional na yaya na kumikita sa gawain ito at magpapanggap, wala yatang iba. Kayang-kaya kong alagaan siya sa pagkain, inom, paggamit ng palikuran, at panatilihing malinis at presko. Higit na mas mahusay ito kaysa sa maraming pamilya ng may sakit. Ngunit hindi pa rin siya nasisiyahan, hinilapan niya si Jiboda, at inilagay ang kamay niya at kamay ni Liuruyan. Pinagdikit at pilit na pinayuhan, Boda.
Bata pa kayo, pwede pa kayong magkaroon ng isa pang anak. Ruyan, huwag kang mapili. Sa gwapong itsura ni Boda, tiyak na magiging maganda ang magiging anak ninyo. Si Liu Ruyan ay nahihiyang inalis ang kamay at sinabing may pagtatampo, Ma. Tama na, mag-asawa kami ni Chen. Kung malaman niya ang mga sinasabi mo, magagalit na naman siya. Si Mama Liu ay biglang nagalit, ang kanyang matandang mukha ay pumangit dahil sa galit. Anong karapatan niyang magalit? Kung hindi dahil sa hindi siya makapanganak, bakit kayo walang anak sa loob ng 7 taon? Ruyan, nanay ay may karanasan na. Kailangan mong magkaanak. Kung hindi, paano ka kapag tumanda ka na? Si Liu Ruyan ay seryoso ang mukha at hindi nagsalita. Sa sandaling iyon na may tensyon, narinig ang boses ni Jiboda, Ruyan. Si nanay ay para sa ikabubuti mo. Pero nanay, huwag kayong mag-alala, paglaki ni Xiaoxuan, aalagaan niya si Ruyan. Si Ruyan ay palaging ina ng bata. Ang batang si Jie Xiaoxuan, sa hudyat ng tingin ni Jiboda, ay niyakap ang hita ni Liu Ruyan. Nagsimulang magsalita habang umiiling-iling, Nanay, kapag malaki na si Xiaoxuan, bibili ako ng malaking villa para sa iyo, at kukuha ng 8 katulong para alagaan ka. Ang pakikinig sa kanyang musmos na pahayag. Si Liu Ruyan ay naantig, puno ng luha ang kanyang mga mata. Si Inang Liu naman ay pinuri si Jie Xiaoxuan bilang mabuting bata at sinabing maaari na siyang mapapanatag. Si Jiboda at ang kanyang anak ay pinasunod-sunod sila, ngunit ang nakikita ko ay sadyang ginagawa niya ito sa harap ko. Ipinagmamalaki ang pagmamahal ni Liu Ruyan sa kanya, ngunit wala siyang ibinigay para kay Liu Ruyan. At si Liu Ruyan naman ay naakit sa kanyang magandang itsura. At masarap magsalita, kaya siya ay nahulog ng malalim at sa kalaunan ay aanihin niya ang kanyang ginawa. Tungkol naman sa sinabi ni Inang Liu na hindi ako maaaring magkaanak, lumingon ako kay Liu Ruyan at tiningnan siya. Hindi niya naunawaan ang nasa isip ko, inayos ang kanyang buhok ng 2 beses, at sinubukang ipakita sa akin ang kanyang pinakamagandang postura. Ngunit wala akong masabi at inilihis ang aking tingin. Si Inang Liu ay konserbatibo ang pag-iisip, dati niya akong pinipilit na magkaanak. Ngunit pagkatapos makipag-usap si Liu Ruyan sa kanya, hindi na niya ito binanggit. Noong panahong iyon, inakala ko na kinumbinsi ni Liu Ruyan ang kanyang ina. Ngunit ngayon, tila inilipat lang niya ang sisi sa akin. At sinabi ni Inang Liu na hindi ako maaaring magkaanak. Kaya pala napakabait ko sa kanila at hindi sila iniwan. Hindi nakapagtataka. Pagkatapos noon, si Inang Liu na dati ay magalang sa akin, biglang naging mainit ang ulo. Lalong lumala ang kanyang ugali. Sa totoo lang, si Liu Ruyan ang nasa likod ng lahat ng ito. Siya ang nag-udyok. At tungkol sa pagsasabing hindi ako maaaring magkaanak, ito ay walang katotohanan. Noong isang beses, nagkasundo kaming magkaanak, at para doon ay nagpa-check up kami ng maaga. Ang resulta ng check-up ay walang problema sa aming dalawa, at sinabi pa ng doktor na kami ngayon ay nasa pinakamagandang edad para magkaanak. Nang sabihin ng doktor iyon, ako ay tuwang-tuwa, ngunit si Liu Ruyan ay labis na nag-alala. Nang lumabas kami ng ospital, hinawakan niya ang kamay ko at muling namula ang kanyang mga mata. Ano ang gagawin natin? Kapag nanganak ako, hindi na ako makakapagtrabaho at masisira pa ang aking figura. Sabi nila masakit daw ang mga anak. Baka mamatay ako sa operating table. Nakatingin siya sa akin. Umiiyak siya buong gabi. Naawa ako sa kanya. Ang usapin tungkol sa panganganak ay natapos na at hindi na ito binanggit pa. Sa lahat ng panahon, siya ang ayaw magkaanak, ngunit ngayon ay gumagamit siya ng iba't ibang dahilan para manlinlang sa magkabilang panig. Ayaw lang niyang magkaroon ng anak na maghahati sa natatanging pagmamahal kay Jie Xiaoxuan. Ngunit hindi rin naman masyadong mahal ng babae ang mga bata. Isang bagay lang ang pag-ibig sa bahay, ang hindi makamtan ay laging nag-aalab bigla. Naramdaman ko ang isang bagay na tumama sa aking likod, isang keychain ang nahulog sa tabi ng aking paa, kaya tumigil ako sa paglalakad. Sa paglingon ko, habang nag-iisip ako, patuloy akong humakbang pasulong. Si Liu Ruyan ay naiwan na sa akin ng malayo, ilang beses niya akong tinawag, ngunit sobra akong nag-isip. Hindi ko narinig, nang makita niyang tumigil na ako, tumakbo siyang sumunod sa akin. Ang boses niya ay puno ng reklamo, bakit ang bilis mo maglakad? Halos hindi na kita masundan. Dati, siya ang sumusunod sa akin, lagi akong tumitigil para hintayin siya, saka siya makakasunod. Ngunit ngayon, hindi ko na siya gustong hintayin, ngumiti ako sa kanya ng malamig. Wala, hindi mo na ako susundan kailanman, si Liu Ruyan ay gusto pa sanang manuyo sa akin. Nang marinig ang aking sinabi, bigla siyang natigilan, anong ibig mong sabihin? Siyempre literal na kahulugan, ngunit umiling ako, walang kailangang ipaliwanag sa kanya. Lumakad ako ng mas malalaking hakbang palayo, nanirahan ako sa lungsod na ito ng 8 taon, 7 taon sa mga yon. Ay kasama si Liu Ruyan, alam ko ang bawat damo at puno dito, isang tingin lang. Ay naaalala ko ang ating mga alaala, nag-ugoy kami sa ilalim ng puno, may batang umiyak.
Gusto naming agawin, pinalayas kami ng lola ng bata, nagreklamo kami habang naglalakad. Tumakbo kami sa mga lansangan, minsan ay iniligtas namin ang isang pusang nalalapit ng mamatay sa lamig. Dinala namin ito sa ospital ng alagang hayop at inuwi, ngunit hindi ito nakaligtas sa taglamig. Dahil dito, umiyak si Liruyan ng matagal, libu-libong maliliit na alaala. Ang lumabas mula sa aking isipan, ngunit ang mga alaalang ito na puno ng aking kaligayahan, kasama ng aking matatag na hakbang. Unti-unting binubura, isang malamig na hangin ang dumaan, malamig na nakakatusok. Umiti ako, ang pag-ibig pala ay maaaring pakunwari. Mag-isa akong naglakad ng dahan-dahan, nang malapit na ako sa pintuan ng hotel, halos naalis na ang mga alaala. Nang maghanda akong pumasok, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa harap ko, dahan-dahang bumaba ang bintana. Lumabas ang mukha ni Jiboda na mayabang, sinabi niya ng may pananakot, "Yichen. Sobrang-sobra ka na, ganito nakahuli, wala kang kontrol." Ngumuso siya, "Matanda ka na, ginagaya mo pa ang mga batang naglalaro ng tumakas." Pagkatapos ay tiningnan niya ang hotel na ito, "Hindi ka kumikita sa bahay, paano mo nagagawang gumastos ng pera? Sa ganitong magandang hotel, Liruyan, hindi ko talaga nakita sa batang ito. Ano ang magandang katangian para paalagaan kanya ng 5 taon?" Malamig kong tiningnan si Liruyan. Mula nang magkasakit ang kanyang ina 5 taon na ang nakakaraan, umalis ako sa trabaho at nanatili sa bahay, ginamit ko ang aking sariling ipon. Ngunit sinabi ni Liruyan sa labas na ako ay kumakain ng kanyang libreng pagkain sa loob ng 5 taon, kaya nga ang kanyang mga kaibigan ay lahat ay hindi ako iginalang dahil kay Liruyan ang lahat ng itong ipon. Nang sabihin ito, kahit si Jiboda ay natigilan, di nagtagal. Siya ay tumingin sa akin, nagpanggap na pumuri, "Mali ako, Kuya Yichen. Ikaw ang pinakamahusay sa pagiging matipid, hindi ka gumastos ng kahit 1 sentimo mula kay Ruyan, hindi tulad ko. Sa mga nakaraang taon, ang gatas ng bata, diaper, laruan at iba pa, hindi ko alam kung magkano ang ginastos ni Ruyan, at binilhan pa niya ako ng mga regalo minsan. Tignan mo, ang sapatos na ito na limitadong edisyon sa aking paa ay regalo ni Ruyan para sa aking kaarawan. At ito, sinturon, palamuti sa kotse." Marami siyang sinabi, ipinagmamalaki ang pagiging bukas palad ni Ruyan sa kanya at pagiging kuripot sa akin. Pagkatapos sabihin ni Jiboda na tuyo ang labi, sinadya niyang sabihin kay Liruyan, "Ruyan, sobra ba akong magastos? Kung gayon, ibalik ko na sa inyo ang pera, mukhang mahirap ang buhay niyo." Hindi na intindihan ni Liruyan ang kanyang tunay na ibig sabihin, inakala niya na totoo ang pagsisisi, kaya siya ay nag-alok ng aliw. "Paano magiging sobra? Ikaw ay karapat-dapat sa pinakamagandang bagay sa mundo," natawa si Jiboda. Lumingon siya sa akin na naglakad na papasok sa hotel. Kaya may isang tao na hindi karapat-dapat sa mga magagandang bagay na ito. Nagtataka si Liruyan, "Naiintindihan mo ako, di ba?" Sumunod si Jiboda sa pagbaba ng kotse, lumapit sa amin, at sumabay sa pagsasalita. "Kuya Yichen, huwag kang magtaka, si Ruyan ay laging ganyan, nagpapasalamat at mabait. Binigyan ko lang siya ng payong, bilang ganti, binili niya itong lighter at ibinigay sa akin." Habang sinasabi ito, pinaglaruan ni Jiboda ang kanyang 5,000 na lighter, ngiting may panunuya. Muli na naman siyang naghahanap ng gulo, pero si Liruyan ay hindi niya ito nakikita, subalit. Kung hindi niya ito nakikita, ayos lang, wala na itong kinalaman sa akin. Nang makita niyang aalis na ako, si Liruyan ay nagmamadaling hinawakan ang kamay ko, nataranta at ang boses ay tila hinihikbi. "Binigyan din kita ng regalo, di ba? Noong pagbalik ko mula sa business trip ay wala akong dala para sa'yo, hindi kita pinabayaan. Ako ay handa ng kalimutan ng lahat, ngunit natalo ako ng kanyang kapal ng mukha. Kaya't nagtanong ako pabalik. Huwag kang magpanggap na tanga, ang mga gamit sa bahay ba ay itinuturing na regalo. Iyan ay mga bagay na ginagamit ng buong pamilya. Sinasabi mong regalo iyon para sa akin, sa sandaling iyon, gusto ko talagang tumawa. Gaano ako katanga noong nakaraan? Tuwing makakatanggap ako ng ganitong kakaibang regalo, akala ko pa si Liruyan ay mapagmahal at maalaga sa tahanan, hindi iresponsable sa pera, ngunit ngayon ko lang nalaman. Hindi siya marunong mag-aksaya ng pera, hindi lang sa akin ginagastos. Ang aking mga salita ay nagpatigil kay Liruyan. Nagpakitang may pagsisisi sa kanyang mga mata, mabilis siyang yumuko at humingi ng tawad. "Ano ba ang gusto mo? Sabihin mo lang. Bibilhin ko para sa'yo." Hindi ako humingi ng regalo sa kanya, ngunit siya ay talagang walang alam tungkol sa akin. Kahit na hindi ko inaasahan na siya ay talagang bibili ng magandang regalo para sa akin, ngunit para sa mga sakripisyo nitong mga nakaraang taon, ay hindi ito sulit. Binagsak ko ang mga salitang wala akong pakialam. Lumampas ako sa kanila at pumasok sa hotel. Si Liruyan ay nais pang humabol, ngunit si Jiboda ay hinawakan siya sa kanyang mga bisig. "Huwag kang mag-alala, si Yichen ay nagsiselos lang. Basta bigyan mo siya ng maliit na regalo."
at lambingin mo siya, tiyak na mapapatawad ka niya. Ganyan talaga ang magkasintahan. Pagkatapos ng alitan, lalo pang lalalim ang relasyon. Ang mga maling teorya ni Jiboda ay pinaniwalaan ni Liu Ruyan. Hindi siya agad sumunod, sa halip ay nag-aalalang nagbulong. Ngunit hindi ko alam kung anong regalo ang ibibigay sa kanya. Ngumiti si Jiboda, iyan ay madali. Magtanong ka sa mga kaibigan niya, hindi ba? Lalo pang naguluhan si Liu Ruyan, pinalalim ang kanyang sulok ng noo. Dahil alam niya na sa mga nakaraang taon ay lagi akong nasa tabi niya, at pagkatapos ay upang alagaan ang kanyang ina. Ay nanatili ako sa bahay, kaya wala akong masyadong kaibigan, at lalo pang bumaba ang aking mga koneksyon. Kahit na yung ilang bihirang mga kaibigan, hindi niya kailanman tinanong, at wala siyang paraan upang makipag-ugnayan sa aking mga kakilala. Kahit na inanyayahan ko siya, si Liu Ruyan ay palaging tumatanggi, ayaw sumama. Hindi na lang kayong mga lalaki ay mag-inuman at magyayabang kung sasama ako. Baka makasira ako sa inyong kasiyahan. Noong mga panahong iyon, naiinggit ang aking mga kaibigan sa akin dahil mayroon akong banayad at maunawain na kasintahan. Pinagtatawanan nila ang kanilang mga asawa na araw-araw ay 800 beses na tumatawag kahit na sa video call ay. Hinihiling pa rin nilang buksan muna ang tablecloth para bang may nakatagong ibang babae roon. Narinig ko ang kanilang mga reklamo. At pinag-isipan ko ito. Noong una ay akala ko ay ayaw niya na lumabas ako at maglasing, ngunit gusto niyang ingatan ang aking pagkatao. Kaya't siya ay nagpahayag ng malumanay dahil ang mga babae ay nais na ang kanilang kasintahan ay umikot sa kanila at samahan sila. Mula noon, bihira na akong lumabas para kumain kasama ang mga kaibigan, ngunit nang lumaon ay naunawaan ko na hindi siya mapagbigay. Walang pakialam lamang siya. Para sa kanya, kung hindi si Jiboda. Sino man ang makasama ay pagtitiis lamang, kaya hindi na kailangang gumastos ng labis na pagsisikap. Sa pag-isip na yon, ngumiti ako, kinuha ang aking telepono, at nakipag-ugnayan muli sa mga kaibigan na hindi ko na nakausap ng matagal. Muli akong nakipag-usap dahil malapit na akong umalis at hindi ko alam kung babalik pa ako. Kailangan kong magpaalam sa kanila ng formal. Mula nang maging magkasintahan kami ni Liu Ruyan, ito ang unang pagkakataon na ako mismo ang nagmungkahi ng pagkikita. Sila ay nasasabik na itinabi ang kanilang iba pang mga gawain upang makipagkita sa akin. Nag-book kami ng isang malaking restaurant para kumain. Pagdating nila, agad silang nag-uusap ng maingay, Lauye. Sa isang tawag mo lang, tinalikuran ko na ang isang date kasama ang isang babae. Ano ba ang mahalagang bagay na ito? Ang isang lalaking may salamin sa likod niya ay tumingin sa kanya nang may paghamak, huwag kang magpanggap, sino ba ang hindi nakakaalam na nakipaghiwalay ka? Walang imik ang taong iyon, nakipaghiwalay na ako, pero hindi ba't may bago na akong nakikilala? Nagbibiro sila sa isa't isa at saka ako ang napagtripan. Pero Lauye, nag-away ba kayo ng girlfriend mo? Dati hindi ka naman nag-aaya sa amin. Makipaghiwalay ka na. Walang malaking problema, pwede ka naming ipakilala sa iba. Tumango ako bilang tugon. Nakipaghiwalay na kami sa kanya. Ang mga kaibigan kong nagbibiro ay natigilan saglit. Pagkatapos ay pinalo nila ang aking balikat, nang may paghamak, tigilan mo na. Ikaw pa ang magpapaalam kay Liu Ruyan. Minsan nakita ko siyang naglalakad kasama ang ibang lalaki. Pero hindi ka naniwala, sinabi mo na mabait lang siya at matulungin. Bigla kong naalala, noong 5 taon na ang nakaraan, si Liu Ruyan ay kasama ni Jiboda na bumili ng mga gamit para sa sanggol. May pag-uulat siya sa akin, umiiyak niyang sinabi na si Jiboda, isang solong ama, ay hindi madali. Tumulong lang siya sa pagbili ng mga pang-araw-araw na gamit at ako'y naawa kaya pumayag. Kaya nang banggitin ito ng mga kaibigan, naisip ko na mali ang pagkakasabi nila. Pinag-usapan nila kung gaano ako nagbigay para kay Liu Ruyan, hindi na lang ang pagtigil sa trabaho. Ang utang sa bahay na ito sa pangalan ni Liu Ruyan ay ako ang nagbabayad at ang kanyang trabaho ay ako ang kumonekta para makuha niya at sa aking paligid, hindi ko pinapayagan ang sinumang magsalita ng masama tungkol sa kanya. Kaya alam nila kung gaano ko pinahahalagahan si Liu Ruyan at mas alam nila na hindi ko siya kayang iwan. Ngunit iyon ay ang dating ako. Ngayon, sapat na ang aking lakas para hindi na kailanganin ang sinuman. Nakahanap ako ng trabaho, mag-export ako sa ibang bansa sa loob ng 5 taon at maaaring doon na ako manirahan. Hindi na ako babalik. Nang sabihin ko ito, sila'y nagtatawanan pa noon. Ngunit biglang naging seryoso. Tinalikuran ko na si Liu Ruyan at iniwan ko na rin ang lungsod na ito kung saan siya naroon. Matagal na katahimikan, may nagsabi ng laban lang. May nagsabi ng mga pagbati, may bumuntong hininga at nagsabing may kasiyahan. Mabuti na lang naghiwalay kayo. Ngayon ay natauhan ka na. Dati, kahit anong pilit ay hindi ka mapigilan. Para kang isang matigas na baka na hindi mapigilan. Wala ni isa sa amin ang nag-isip na masama ang inyong paghihiwalay. Lahat ay itinuturing itong isang malaking magandang bagay, mas nakakagulat pa kaysa sa pagpapalit ko ng trabaho.
Habang pinapakinggan silang nangungutya sa mga dating katangahan ko, saka ko lang natuklasan na ang mga pagkukulang ni Liruyan ay lumitaw na noon pa man. Isang beses, pagkatapos ng salusalo, bumuhos ang malakas na ulan. Ang mga kasintahan nila ay dumating na may dalang payong, galit man sila noong dumating. Nang umalis sila, mas lalo silang naging kaawa-awa, pinipit ang kanilang mga tainga palayo. Ngunit si Liruyan, na nangako na dadalhan ako ng payong, ay hindi dumating. Nag-iisa akong nakaupo sa pintuan at naghihintay sa kanya. Ilang beses may nagtanong sa akin kung saan ako pupunta, ngunit tumanggi ako. Sabi ko, darating ang kasintahan ko. Malapit lang ang aming pinagkainan sa bahay. Kung magdadrive si Liruyan, 10 minuto lang ang biyahe. Ngunit naghintay ako hanggang alas 3 ng umaga. Wala na bang tao sa daan? Hindi pa rin dumating si Liruyan. Hindi siya sumagot sa mensahe. Hindi sumagot sa tawag. Naghintay ako hanggang sa humina ang ulan at umuwi akong basang-basa. Si Liruyan ay nakahiga ng komportable sa kama, mahimbing na natutulog. Pagkatapos, habang pinatutuyo ko ang aking buhok sa sala, nagising siya at bumangon siya para magreklamo na hindi ako dapat maghugas ng buhok sa kalaliman ng gabi. Labis akong nadismaya at mahinahon kong sinabi, nabasa ako ng ulan, kailangan kong maghugas. Si Liruyan ay nagpahid ng kanyang mga mata, bahagyang tinapik ang kanyang noo at sinabi, naku, sabi ko susunduin kita. Pero pagkatapos kong pumunta sa banyo ay nakalimutan ko na. Kasalanan ko ito, sobrang overtime ko kamakailan. Hindi ako nakapagpahinga kaya malilimutin. Pagkasabi niya, kinuha niya ang hairdryer mula sa aking kamay at tinulungan akong patuyuin ang aking buhok. Noong mga sandaling iyon, nawala ang lahat ng aking hinanakit. Nang ikwento ko ito sa mga kaibigan, puno ng kaligayahan ang aking mukha. Ngunit sila ay umiling at sinabing wala siyang pakialam. Ngunit inisip ko lang na nag-aalala sila sa wala. Si Liruyan ay medyo walang pakialam at direkta, ngunit kadalasan ay maalaga siya sa akin. Ngayon, sa pag-isip ko, nakita ko ang maraming butas. Maraming beses na ako lang ang nagpapasaya sa sarili ko, iniisip na ang kanyang mga kilos ay. Sunod-sunod ang baso ng alak sa aking kamay. Inakala ng mga kaibigan na malungkot ako, kaya palagi silang nagbibiro. Nagbiro pa sila na gusto nilang ipakilala sa akin ang isang babae. Akala ko nagbibiro lang sila, kaya natawa ako at sinabi, CJ. At totoo nga, tumawa sila at tumawag para maghanap ng mga babae. Makalipas ang ilang sandali, nang makita ko ang mga magagandang babae na nakaupo sa pribadong silid, medyo naiinis ako. Ang mga babae ay mas matapang pa, nagpresenta sila at naglabas ng wechat para makipagkaibigan. Guwapo, kahit hindi tayo magkasintahan, maaari tayong maging magkaibigan. Pinilit din ng mga kaibigan, ano ba, nag-aalangan ka pa? Single ka ngayon. Ano naman kung magdagdag ka ng kaibigan? Bumuntong hininga ako, at sa wakas ay sumuko na ako at binuksan ang aking telepono para mag-scan. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Lahat ay tumingin sa direksyon ng ingay. Nakita namin si Liruyan na may dalang kahon ng regalo sa pintuan. Tiningnan niya ang buong silid, hindi nasisiyahang tumingin sa akin, at pagkatapos ay ipinahayag ang kanyang pagmamayari. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang kasintahan ni Chen, ang pangalan ko ay Liruyan. Madalas kong marinig mula sa kanya ang tungkol sa inyo. Kasalanan ko na sobrang abala ako sa trabaho, ngayon lang ako nakapaglaan ng oras para makipagkita sa inyo. Magpapapenalty ako ng 3 baso, sabi niya, pumunta siya sa aking pwesto at kinuha ang baso na iniinom ko. Kusa siyang uminom ng serbesa, 3 baso ng sunod-sunod. Matapos uminom, lahat sa loob ng kwarto ay malamig na tumingin sa kanya, walang nag-react. Nang makitang walang pumapansin, si Liruyan ay medyo napahiya, sumulyap sa akin, at nagmaktol na may reklamo. May asawa ka na, dapat mong malaman kung paano makipaghiwalay sa ibang babae sa labas, naiintindihan mo ba? Katawa-tawa, alam din niya na ang may kasintahan ay dapat lumayo sa ibang babae, pero noong kasama niya si Jiboda, kailan siya nagkaroon ng ganitong hangganan? Nagbigay ng regalo sa bawat okasyon, inalagaan ang kanyang pamumuhay. At maging ang karamihan sa kanyang sahod ay ginasto sa kanya. Ngayon, magdadagdag lang ako ng isang babae sa WeChat. Siya na ang nanggigipit. Bukod pa, hiwalay na kami ngayon, wala na siyang karapatang kontrolin ako. Hindi ko siya pinansin, ngumiti lang at dinagdagan ang mga WeChat ng mga babae sa kwarto. Ang mukha ni Liruyan ay sobrang dilim na parang tutulo ang galit. Ang apoy sa kanyang mga mata ay halos hindi na mapigilan. Nang makita ko ang kanyang pagiging katawa-tawa, medyo may kakaunti akong kasiyahan pagkatapos ng paghihiganti. Pero agad akong umiling, hindi ko na hinayaan ang emosyon na maghari. Sa loob ng 7 taon ng pag-ibigan, napakarami kong ginasto sa kanya, kaya lagi akong hindi makontrol. Na gustong mabawi ang ilan. Pero pag-isipan ko, hindi naman ito malaking bagay. Pero hindi ako dapat magsayang ng sarili sa abnormal na relasyong ito. Kaya muli kong inayos ang aking kalooban. Itinuring ko na lamang siyang estranghero.
Pero ang aking kaibigan ay hindi napigilang ipagtanggol ako. Liruyan, hindi ba nasa tabi mo si Jiboda? Ano, natuklasan mong hindi siya mabuti sa'yo? Bumalik ka para makipagbalikan kay. Sa loob ng kwarto, lahat ay may paghamak na tumingin sa kanya. Lalo na matapos malaman ang tungkol sa kasal, lalo silang nagalit kay Liruyan. Ang masamang titig na ito. Kahit walang sinabing masama, umiyak pa rin si Liruyan nang may hinanakit. Siya ay tumingin sa akin na may luha. Humihikbi, Yichen, ganoon mo na lang hahayaan ang kaibigan mo na pagtawanan ako. Wala ka bang pakialam? Tiningnan ko siya nang may pagtataka. Noong una, ayaw ko siyang masaktan kahit kaunti. Lagi akong naninindigan sa kanya kahit hindi ko alam ang tama o mali. Palagi kong iniisip ang mga bagay ay maaaring pag-usapan sa bahay pagkatapos. Pero kung siya ay nasaktan sa labas, kailangan kong manatili sa kanyang harap. Pero siya ay kabaligtaran sa akin. Noong minsan kumain kami, nakalimutan ng waiter ang aming order, kaya naghintay kami ng mahigit 1 oras. Puno ang mga mesa, kumakain na ang mga bagong dating, pero wala kaming kahit tubig. Sinabi ko lang ng malakas, bakit ang tagal ng aming pagkain? Dahil sa sobrang tagal na paghihintay, galit ang tono ko. Resulta, bago pa ako nagsalita, hinila ako ni Liruyan ng may reklamo. Sinisisi ako, bakit mo sinisigawan? Waiter lang siya. Mahirap ang trabaho niya, hindi naman siya sinasadya. Araw ng pahinga naman natin ngayon. Okay lang maghintay ng kaunti. Ang kanyang tahimik na paninisi ay direktang naglagay sa akin sa apoy ng moralidad. Akala ko, nagtanong lang ako, hindi naman ako sumigaw. At saka, ang pagiging mahirap ay hindi dahilan para magkamali sa trabaho. Ang mali ay dapat ayusin. Kailangan mong panagutan ang resulta, hindi magpaliwanag kung gaano kahirap ang buhay mo. Noon, matyaga akong nagpaliwanag kay Liruyan, pero ni hindi siya nakinig, sumagot lang ng pabaya. Tama naman iyan, pero dapat mas mabait ang tono mo. Pagkatapos, nakalimutan ko na kung paano nagdaan ang araw na yon. Pero mula noon, madalas mangyari ang ganitong mga bagay. Nagpaliwanag ako, nag-away kami, pero laging tinatakasan ni Liruyan ang mga ito. Sa paglipas ng panahon, tamad na akong magsalita pa, dahil pareho lang ang resulta. Hindi siya magbabago, lagi niya akong sasaktan upang maawa sa iba. Pero ang pagtitiis sa maliliit na bagay ay naging mas malaking problema hanggang ang gulo sa kasal. Nang maalala ko ito at makita ang mga mata ni Liruyan na puno ng sama ng loob. Malamig akong sumagot, nagbibiro lang sila. Ano? Hindi mo kaya? Biro lang. Sa kasal, hinusgahan ako ni Jiboda. Pilit akong napahiya sa harap ng lahat. Ganito ang sagot ni Liruyan noon. Ngayon, ibinalik ko sa kanya ang kanyang mga salita. Bakit siya nasaktan at umiyak? Reklamo ni Liruyan. Ang biro ay dapat nakakatawa para sa taong sinasabihan. Kung hindi, ito ay pang-aalipusta. Yichen, ikaw ang aking nobyo, paano ka makakapagtaguyod sa iba? So alam niya ang lahat. Nagpanggap lang siyang tanga. Ganon din sa kasal, alam niya na si Jiboda. Sadyang nilalayon akong saktan. Alam niyang masama ang dila ng kanyang ina, ngunit pinili pa rin niyang pumanig sa kanila. Para sa kanilang mga aksyon, ako lang ang nauwi sa pagiging biktima. Sa huli, dahil lang hindi ako mahalaga. Ngunit ngayon, nang dumapo sa kanya ang latigo, sa kanya naramdaman ang sakit. Ngunit hindi siya nagsisi. Sa halip, sinisi niya ako sa hindi pagprotekta sa kanya. Walang emosyon kong sinabi, kung hindi ka nasisiyahan, umalis ka na lang. Hindi kita inanyayahan. Ikaw ang nagkusang pumunta. Natigilan si Liruyan sa sinabi ko. Napagtanto niya na ang lalaking laging nagtatanggol sa kanya ay talagang nagbago na. Hindi na itinuloy ni Liruyan ang usapan. Ibinaba niya ang mga mata at pilit na pinaglalaruan ang kanyang mga daliri. Dati, lagi mo akong inaanyayahan sa mga pagtitipon, ngunit dahil abala ako sa trabaho. Hindi ako makalaya. Ngayong nandito na ako, ayaw mo na. Hindi ko talaga alam kung ano ang gusto mo. Tama. Siyempre abala siya. Kailangan niyang asikasuhin ang trabaho at pagkatapos ay magluto para kay Jiboda. At maging yaya para sa kanyang precious na anak. Para sa akin, wala siyang oras kahit para sa isang simpleng pagkain. Nakita kong nagpapakaawa pa siya. Nainggit na lang ako sa kapal ng kanyang mukha, isang taong nagdudulot ng stress sa iba. May positibong enerhiya, bakit hindi siya magtatagumpay? Umiti akong malamig sa kanya. Huwag mong kalimutan, dati kitang inanyayahan dahil girlfriend kita. Ngayon, sino ka para sa akin? Bakit kita anyayahan? Matagal ko na siyang hiningan ng hiwalayan, pero patuloy pa rin siya sa panggugulo. Hindi ko talaga maintindihan. Kung dati, ako ang kanyang pangalawang pagpipilian, ngayon naman. Nasa tabi na niya si Jiboda, hindi ba dapat niya akong paalisin? Namumutla si Liruyan. Parang isang babaeng labis na nasaktan, nanginginig. Kung hindi ko mismo naranasan. Hanggang sa mangyari ito, sa paningin ng iba, iisipin lang nila na ako ang super scoundrel, at si Liruyan ay isang kaawa-awang babae na pinapauwi lang ang nobyo, ngunit sinaktan siya ng husto.
Sa pag-arte na ito, bibigyan ko siya ng buong marka. Kahit ang mga kaibigan ay nag-aalala na makita ko. Ang kanyang kaawa-awang itsura, na baka magpakatino ako at tanggapin siya muli. Hinawakan pa nila ang aking nakalahad na kamay. At galit na tumingin sa akin. Sumugod siya at niyakap si Liu Ruyan. Itinuro ako at sinermunan, Yi Chen. Wala kang kwenta. Dumating si Ruyan para aliwin ka, pero dinala mo ang maraming tao para hiyain siya. Binigyan ka pa niya ng regalo, kung ibang tao, na antig na siguro. Pero wala akong ginawa. Ang mga kaibigang nakakaalam ng totoo ay nagpanggap na nagulat at sumigaw. Oy, mukhang malaking regalo iyan. Naghanda ka ba ng detergent? O panghugas ng plato? Mukhang hindi naman mabigat ang packaging. Baka pang isang araw na sample lang yan. Nagkatawanan ang mga tao sa loob ng kwarto. Hindi ko napigilan ang mapangasar na tumawa. Sa isang saglit, sunod-sunod ang tawanan. Mahiyain na pumasok ang waiter at pinalitan ang baso na sinabi ko. Namula si Liu Ruyan sa kahihiyan at nagmamadaling humingi ng tawad sa akin, Yi Chen. Dati akong mali, ngunit nang sabihin mo yon, natanto ko ang aking pagkakamali. Sa mga susunod na araw, babawi ako sa iyo at aalagaan ka ng mabuti. Habang nagsasalita, binuksan niya ang regalo sa kanyang kamay. Ang kahon ay talagang maganda at maliit. May kasama pang sulat kamay na card. Mukhang pinahalagahan niya ito. Sasabihin ko sana. Huli na ang lahat para bumawi. Inilabas ni Liu Ruyan ang kanyang regalo, hindi na gamit pambahay, kundi isang standee. Ito ang cartoon character na idinisenyo niya para sa apron. Iniabot niya ito sa akin. Sana ay nagpagawa ako ng figure, ngunit hindi na umabot ang oras. Kaya standee muna. Ang iba ay ibibigay ko sa susunod. Sa kwarto, nagtawanan ang mga kaibigan. Wala akong masabi. Mahilig ako dati sa One Piece, pero noong estudyante pa lang iyon. Ngayon, malapit na akong mag-4 na po, matagal na akong hindi interesado sa mga ganyan. At saka, nanood lang ako, hindi ako mahilig bumili ng merch. Para sa isang tao sa edad ko, mas magandang regalo ang relo o kurbata kaysa sa standee na ito. Si Liu Ruyan ay walang alam tungkol sa akin, at hindi man lang niya naisip iyon. Pero wala na. Kung ano man ang dala niya, hindi ko tatanggapin. Nang hindi ko tinanggap si Liu Ruyan, nalungkot siya at ibinaba ang ulo. Tumalon si Jiboda para ipagtanggol siya, galit na nakatingin sa akin. Ibinigay ko na sa iyo ang aking mga figurin, tama na, bigyan na kita ng paraan para bumaba. Kung hindi, mamimiss mo ang isang mabuting babae tulad ni Ruyan, ikaw ang malugi. Umiti ako ng malamig sa kanya. Ang ganyang mabuting babae ay hindi ko kayang kunin, ibinibigay ko na sa iyo. Pagkasabi ko nito, ang mga luha ni Ruyan ay parang mga perlas na naputol ang tali, patakbong nahulog. Si Jibod naman ay nag-apoy pa sa isang tabi. Si Ruyan ay tao, hindi bagay. Ito ay pang-insulto sa kanya. Bumuntong hininga ako ng mahina at hindi na pinansin. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, si Ruyan ay bihirang hindi nakinig kay Jibode. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ko at nagtanong, ano ang gusto mo? Tandaan ko lahat, bibili ako ng mga regalong gusto mo sa hinaharap, okay ba? Walang awa kong inalis ang kamay niya. Gusto ko na lumayo ka sa akin. Lumabas na kayo. Wala kaming pagtitipon dito. Ang aking pagtitipon kasama ang mga kaibigan ay ginawa nilang gulo. Diretso ko na silang pinalayas. Ang mga paa ni Ruyan ay parang dikit sa sahig, ayaw na ayaw umalis. Si Jibod naman ay humila sa kanya, inaayos siya ng may pag-aalala, Ruyan. Umalis muna tayo. Galit pa siya, hintayin nating mawala ang init ng ulo niya bago mag-usap. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Nang marinig ito, saka lamang gumalaw si Liu Ruyan. Umalis sila sa kwarto. Matapos silang umalis, lahat ay tumigil sa pagtawa. Titig na titig sa akin. Dahil sa pangyayaring ito, sila ay naniwala na. Talaga ko nang binitawan. Sa pag-alis ko sa ibang bansa, huwag kalimutan ang mga kaibigan. Kahit malayo, dapat lagi tayong mag-usap. Walang mga taong hindi kailangan na manggambala. Naging masaya kami. Pagkatapos kumain, kumanta muna sa Reye.